Oktubre taong 2018. Bandang alas 10 ng gabi sa loob ng isang gated compound sa UAE, tahimik ang paligid at karamihan sa mga residente ay nagpapahinga na matapos ang mahabang araw ng trabaho. Mahigpit ang seguridad sa lugar at bihirang magkaroon ng kaguluhan sa mga oras na yon. Ngunit sa isang sulok ng compound, biglang nabasag ang katahimikan. Isang babae ang pilit na kumakatok sa pintuan ng katabing bahay. Mabilis at malakas ang kanyang katok habang halatang hirap siyang huminga. Nanginginig ang kanyang katawan at tuloy-tuloy ang pag-iyak, tila desperado na makapasok sa loob ng bahay. Sa loob ng nasabing bahay, naroon si Leonora Tumulak, 37 anyos, isang OFW mula sa Iloilo na nagkataong mag-isa noon sa bahay. Dahil nasa bakasyon ang kanyang amo, agad siyang nagtungo sa pintuan at maingat na sumilip. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang isang dalagang halatang takot. Namumula ang mukha nito, gusotang damit at may bakas ng pananakit sa katawan. Nakilala niya ang babae bilang si Alia Rahman, 24 anyos, isang Indonesian domestic worker na nakatira sa katabing bahay. Hindi na nakapagsalita ng maayos ang dalaga. Tanging paghingi ng tulong ang malinaw na naipahayag nito sa wikang Ingles na halos hindi niya maituwid. Kita sa kanyang mukha ang matinding takot at tila nagmamadali siyang makalayo sa kung anuman ang kanyang tinatakasan. Ilang segundo lamang ang lumipas, narinig nila ang malalakas na yabag at sigaw mula sa di kalayuan. Tila hinahanap ang dalaga. Ang ingay ay papalapit sa kanilang direksyon sa sandaling yon. Mabilis na nagdesisyon si Leonora nang walang pag-aalinlangan, hinila niya ang babae papasok sa loob ng bahay at agad na isinara ang pinto. Dinala niya ito sa kanyang maliit na silid at pinaupo sa gilid ng kama upang makapahinga. Tahimik silang nanatili sa loob ng silid. Pareho silang kinakabahan. Alam ni Leonora na ang kanyang ginawa ay maaaring magdulot ng problema sa kanya, lalo na sa bansang mahigpit ang batas laban sa mga manggagawang lalabag sa kontrata o makikialam sa pribadong usapin ng amo. Ngunit sa kabila ng panganib, pinili niyang tumulong. Sa gabing yon, nagsimula ang isang desisyon na maglalagay sa kanya sa alanganin. Ang piliing protektahan ng isang kapwa manggagawa kahit kapalit ang sariling seguridad. Si Leonora ay isang ina na mula sa Iloilo na 8 taon nang nagtatrabaho bilang domestic worker sa Middle East. Iniwan niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang mga anak at makatulong sa gastusin ng kanilang tahanan. Sa kabila ng pagod at lungkot ng pagiging malayo sa pamilya, tiniis niya ang hirap dahil alam niyang iyon ang tanging paraan upang mabigyan ng mas maayos na kinabukasan ang mga mahal sa buhay. Tahimik at maingat si Leonora sa kanyang trabaho. Sanay na siya sa mahigpit na patakaran sa compound. Bawal ang paglabas ng walang pahintulot. Bawal ang pakikialam sa ibang bahay. At kailangang sumunod sa utos ng amo. Sa loob ng maraming taon, natutunan niyang magtrabaho ng maayos at umiwas sa anumang gulo upang mapanatili ang kanyang trabaho. Sa katabing bahay naman ay si Aliana Rahman, 24 anyos, isang Indonesian domestic worker na bagong dating pa lamang sa bansa. Hindi pa siya sanay sa sistema at kultura sa lugar. Tahimik lamang siya at madalas nakayuko kapag naglalakad sa labas dahil magkatabi ang kanilang tirahan. Paminsan-minsan ay nagkakaroon ng pagkakataon si Leonora at Alia na magkita sa labas ng compound, lalo na tuwing nagtatapon ng basura o naglilinis sa bakuran. Sa mga simpleng sandaling yon, nagsimula ang kanilang pagkakakilala. Hindi sila madalas mag-usap ng matagal, ngunit sapat na ang ilang palitan ng salita upang mapansin ni Leonora ang kakaibang kilos ni Alia. Madalas itong mukhang pagod, tahimik at tila laging nagmamadaling bumalik sa loob ng bahay.
Kapansin-pansin din ang takot sa kanyang mukha sa tuwing naririnig ang boses ng kanyang amo. Sa simula, hindi agad nagtanong si Leonora. Alam niyang delikado ang makialam ng problema ng iba, lalo na sa bansang mahigpit ang batas para sa mga dayuhang manggagawa. Ngunit habang tumatagal, mas lalo niyang napapansin ang pagbabago sa kilos ng dalaga. May mga pagkakataon na nakikita niya itong may pasa sa braso o galos sa kamay, ngunit pilit itong nagtatakip at umiiwas sa usapan. Isang gabi sa isang tahimik na sandali naglakas ng loob si Alia na magsabi ng totoo. Sa mahina at nanginginig na boses, ibinahagi niya ang paulit-ulit na pananakit at pang-aabuso na kanyang naranasan mula sa kanyang amo. Ikinuwento rin niya na matagal na siyang walang komunikasyon sa kanyang pamilya sa Indonesia. Wala siyang telepono at hindi pinapayagang lumabas ng mag-isa. Sa sandaling yun napaisip si Leonora. Naalala niya ang kanyang sariling kapatid na halos kaedad ni Alia. Isang dalagang puno ng pangarap at umaasa sa tulong ng pamilya. Habang pinapakinggan niya ang kwento ng dalaga, nararamdaman niya ang bigat ng sitwasyon at ang matinding pangangailangan nito ng tulong. Doon nagsimulang mabuo ang kanyang desisyon. Hindi na lamang ito simpleng pakikiramay. Unti-unti niyang naramdaman ang pananagutan na gumawa ng paraan upang maprotektahan ang dalaga. Isang desisyong magdadala sa kanya sa mas mapanganib na sitwasyon. Alam niyang delikado ang sitwasyon at anumang maling hakbang ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanilang dalawa. Sa kabila nito, hindi niya kayang ipikitang mata sa mga naririnig at nakikita niyang nangyayari sa katabing bahay. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang compound, madalas niyang marinig ang mahihinang iyak mula sa kabilang pader. May mga pagkakataon na may kasunod itong malalakas na boses at kalabog na tila may nagagalit o nananakit. Sa bawat tunog na yon, lalo niyang iniisip ang kalagayan ni Alia. Hindi man niya nakikita ang eksaktong nangyayari sa loob ng bahay, sapat na ang mga senyales upang maunawaan na patuloy ang hirap na dinaranas ng dalaga. Sinubukan ni Leonora na humanap ng legal na paraan upang makatulong. Nagtanong siya ng palihim sa ilang kapwa manggagawa tungkol sa maaaring gawin kung may inaabusong domestic worker. Ngunit karamihan sa kanila ay nagbigay lamang ng babala at pinayuhang huwag nang manghimasok sa buhay ng iba para na rin sa kanyang pansariling kaligtasan. Sa kabilang banda, hindi niya kayang pabayaan si Alia na mag-isa sa gitna ng panganib. May mga pagkakataong na mas agresibo ang kilos ng amo ni Alia at mas madalas na naririnig ang sigawan sa loob ng bahay. Sa bawat gabi na lumilipas, nararamdaman ni Leonora na papalapit na ang sandali kung kailan kailangan na nilang kumilos. Isang gabi ang tuluyang nagbabago sa lahat noong October 2018 habang tahimik ang paligid ng compound. Muling narinig ni Leonora ang kaguluhan mula sa bahay ni Alia. Mas malakas ang sigawan kaysa mga nakaraang araw. May kasunod itong kalabog at tila may nagmamadaling kumilos sa loob ng bahay. Ilang sandali pa narinig niya ang mahihinang katok mula sa likurang bahagi ng kanyang bahay. Nang silipin niya, nakita niya si Aliana na muli na namang sugatan at halatang pagod. Nanginginig ang katawan nito at hirap na hirap huminga. Sa mga mata ng dalaga, malinaw ang takot at desperasyon. Hindi na nag-atubili si Leonora. Alam niyang yun na ang pagkakataong matagal nilang hinihintay. Mabilis niyang pinapasok si Alia at agad na nagdesisyon na tuluyan na silang umalis sa compound. Wala nang panahon upang maghintay pa. Kung mananatili sila, mas lalong malalagay sa panganib ang buhay ng dalaga. Tahimik silang lumabas sa likurang bahagi ng compound. Madilim ang iskinita at kaunti ang tao sa mga oras na yun. Bit-bit lamang nila ang ilang mahalagang gamit, mga dokumento at kakaunting pera. Maingat nilang iniwasan ang mga ilaw at lugar na may kamera. Bawat takbang ay may kasamang kaba dahil alam nilang anumang pagkakamali ay maaaring magpahamak sa kanila. Habang naglalakad, bigla silang nakarinig ng tunog ng sasakyan na papalapit.
Agad silang nagtago sa gilid ng pader at pinilit na manatiling tahimik. Ilang segundo silang hindi gumalaw habang pinapanood ang sasakyan na tila naghahanap sa paligid. Sa sandaling yon, halos hindi sila makahinga sa takot. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyan nang umalis ang sasakyan. Doon lamang sila muling kumilos. Mabilis silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang makarating sa pangunahing kalsada kung saan may mas maliwanag na ilaw at mas maraming tao. Alam nilang kailangan nilang makarating sa isang lugar na may kakayahang magbigay ng proteksyon. Sa wakas, narating nila ang gusali ng Embahada ng Pilipinas matapos sumakay sa isang taxi cab. Pagdating doon, agad silang lumapit sa gwardya at humingi ng tulong. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Leonora matapos ang ilang oras na puno ng takot at tensyon. Sa loob ng embahada nagsimula ang proseso upang matulungan si Alia at masiguro ang kanyang kaligtasan. Ikino-ordinate ang kanyang sitwasyon sa Embahada ng Indonesia upang mas maunawaan ang kanyang kaso. Ang gabing yun ay naging turning point sa kanilang buhay. Mula sa tahimik na pagtitiis, nauwi ito sa matapang na pagtakas. Isang hakbang na nagbukas ng pinto tungo sa paglalantad ng katotohanan. Agad na inasikaso ng mga opisyal ang kalagayan ni Alia Rahman. Dinala nila siya sa isang silid kung saan isinailalim sa paunang medical na pagsusuri. Doon nakita ang mga bakas ng pananakit sa kanyang katawan, mga pasa, galos at senyales na matagal na pang-aabuso. Lumalabas din sa paunang investigasyon na nilabag din ang kanyang pagkababae ng sinumang suspect. Ang mga ebidensyang yon ang naging mahalagang batayan upang masimula ng formal na investigasyon. Samantala, si Leonora ay iniimbitahang magbigay ng kanyang salaysay. Maingat niyang ignuwento ang lahat ng kanyang nasaksihan at narinig sa loob ng ilang linggo. Ang madalas na sigawan, pag-iyak at ang mga pagkakataong nakita niya si Aliana na may sugat sa katawan. Ipinaliwanag din niya na kung paano nila plinanong makatakas at kung paano nila isinagawa ang pagtakas noong gabing yun. Matapos makuha ang kanilang mga pahayag, agad na nakipag-ugnayan ng embahada sa mga lokal na otoridad. Sinimula ng formal na investigasyon laban sa amo ni Alia. Inipon ang lahat ng ebidensya kabilang ang medical report, testimonya ng biktima at mga detalye tungkol sa kalagayan nito sa loob ng bahay. Layunin ng mga otoridad na tiyakin kung may sapat na batayan upang magsampa ng kaso. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nanatili si Alia sa loob ng embahada para sa kanyang kaligtasan. Doon siya unti-unting nakabawi mula sa pisikal na pagod at matinding takot na kanyang naranasan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng hindi nangangamba na may mananakit o mga abuso sa kanya. Makaraan ng ilang linggo, lumabas ang resulta ng investigasyon. Natukoy ng mga otoridad na may sapat na ebidensya upang patunayan ang mga alegasyon ng pang-aabuso. Dahil dito isinagawa ang pag-aresto sa amo ni Alia, magkapatid na Arabo na kapwa nasa hustong edad. Nahaharap sila sa kasong kriminal alinsunod sa batas ng UAE. Para kay Leonora, ang balitang iyon ay nagbigay ng ginhawa. Naramdaman niyang ang kanyang desisyon na tumulong ay nagkaroon ng malinaw na resulta. Ngunit kasabay nito, alam niyang hindi pa tapos ang kanilang laban. Kailangan pa ring tiyakin ang kaligtasan ni Alia at ang kanyang pagbabalik sa sariling bansa. Sa tulong ng embahada, sinimula ng proseso ng agarang pagpapauwi sa dalaga. Inayos ang kanyang mga dokumento at tiket pauwi sa Indonesia. Para kay Alia, ang pagbabalik sa sariling bayan ay simbolo ng bagong simula. Isang pagkakataon upang makabangon mula sa mahirap na karanasan. Matapos ang mga linggo ng investigasyon at legal na proseso, dumating ang araw ng pag-uwi ni Alia sa Indonesia. Sa tulong ng embahada, naihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento upang matiyak ang kanyang ligtas na pagbabalik sa sariling bansa. Sa loob ng airport, tahimik siyang naghintay. Bitbit ang pag-asa na muling makapagsisimula ng panibagong buhay kasama ang kanyang pamilya.
Para kay Alia, ang pag-uwi ay hindi lamang pagtatapos ng isang mahirap na karanasan. Ito rin ay simula ng paghilom mula sa mga sugat na kanyang dinanas. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nagkaroon siya ng pagkakataong makipag-ugnayan muli sa kanyang pamilya at maibahagi ang tunay na nangyari sa kanya habang siya ay nasa ibang bansa. Samantala, si Leonora ay naharap sa isang mahirap na desisyon. Bagamat natulungan niya si Alia, alam niyang may posibilidad na magkaroon ng panganib sa kanyang kaligtasan kung mananatili siya sa parehong lugar. Dahil dito nagpasya siyang umalis sa kanyang trabaho at humingi ng tulong sa embahada upang makauwi rin sa Pilipinas. Sa tulong ng mga opisyal at ng kanyang pamilya, matagumpay siyang nakabalik sa bansa. Pagdating sa Pilipinas, sinalubong siya ng kanyang mga anak at kamag-anak na matagal nang nag-aalala sa kanyang kalagayan. Doon niya naramdaman ang ginhawa ng pagiging ligtas at ang kapayapaan na matagal niyang hinangad habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi nagtagal, kinilala ng ilang ahensya ang kanyang ginawa bilang isang halimbawa ng katapangan at malasakit sa kapwa manggagawa. Nakatanggap siya ng tulong pinansyal at suporta mula sa mga organisasyon na tumutulong sa mga overseas workers. Para sa kanila, ang ginawa ni Leonora ay patunay na ang isang simpleng desisyon na tumulong ay maaaring magligtas ng buhay. Gayun din kinilala ng Indonesia ang kanyang pagtulong sa kanyang kababayan at ginawaran ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng humigit kumulang 500,000 piso. Sa kabilang banda, nagpatuloy ang kaso laban sa amo ni Alia sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. Batay sa mga impormasyong nakalap, nahatulan ng mga nasabing amo ng habang buhay na pagkakabilanggo alinsunod sa kanilang batas. Ang desisyong yun ay naging simbolo ng hustisya para sa isang manggagawang matagal na nagdusa sa katahimikan. Sa huli, ang pangyayaring nagsimula sa isang gabing puno ng takot ay nauwi sa isang kwento ng katapangan at pag-asa. Ang simpleng pagtulong ni Leonora ay nagbukas ng daan upang mabunyag ang isang krimen at mailigtas ang isang buhay. At sa kabila ng panganib na kanyang hinarap, napatunayan na kahit sa banyagang lupa may lakas ang kabutihan na lumaban. At may pag-asa para sa mga handang tumindig para sa tama.